이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 33장 1절로 9절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 33, verse 1 to 9. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, magsalita ka sa iyong mga kababayan at sabihin mo sa kanila, kapag aking dinala ang tabak sa lupain at ang taong bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila bilang bantay nila, 그 사람이 그 땅에 칼이 임함을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하되 sino mang makarinig ng tunog ng trompeta at hindi pinansin ng babala, at ang tabak ay dumating at mapatay siya, ang kanyang dugo ay mapapa sa kanyang sariling ulo. 그가 경고를 받았던들 자기 생명을 보존하였을 것이나 나팔 소리를 듣고도 경고를 받지 아니하였으니 그 피가 자기에게로 돌아가리라. Ngunit kung makita na bantay na dumarating ang tabak at hindi humiip ng trompeta at ang taong bahay na hindi nabigyan ng babala at ang tabak ay dumating at pinatay ang sino man sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼음은 이와 같으니라. 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다. Kapag aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay, at ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad, ang masamang iyon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. 그러나 너는 악인에게 경고하여 돌이켜 그의 길에서 떠나라고 하되 그가 돌이켜 그의 길에서 떠나지 아니하면 그는 자기 죄악으로 말미암아 죽으려니와 너는 내 생명을 보존하리라. 아멘. Amen. 이스라엘의 남은 자와 파수꾼이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensaheng may pamagat, ang nalabi ng Israel at ang tagapagbantay. 여러분 겉으로 이 보기에 이스라엘처럼 기독교를 잘 이렇게 믿고 다니는 사람들이 흔치 않아요. Nagkatuloy nga ng Ezekiel, dito sa aklat ng Ezekiel, mga Israelita, ay marami rin ngayon ng mga relihiyosong tao na namumuhay. 그들은 이 안식일을 지키는 게요. 얼마나 엄정했던지 우리가 그걸 따라할 수가 없을 정도였어요. Nagaano kasigasig sila sa pagsunod nila sa araw ng Sabat na hindi natin halos sila matularan, masundan. 그랬던 이스라엘이 왜 바벨론에게 1차, 2차, 3차에 걸쳐 철저히 망했습니까? At bakit nga ba hinayaan ng Diyos na salakayin na 3 beses ng Babylonia ang Israel at ganap sila na mawasak? 쉽게 말하면 이 복음을요 종교로 바꿔서 종교는 내가 나의 주인 된 상태에서 돈을 위하여 이 재산, 이 세상 것을 위하여 이제 섬기는 걸 종교라고 그래요. Dahil ang Ebanghelyo, ito yung ginawa nilang relihiyon na lamang at sila nga ay nakatuon sa sarili nila o sa pera. Ito yung kita natin naging kalagayan ng Israel. 종교에 빠진 이스라엘에게 선지자들을요 그렇게 보내시면서 이 복음은 종교가 아니다 이 사람들아. 하나님의 말씀을 사실대로 붙들고 하나님과 함께 그리스도 안에서 그리스도의 사람이 되어 그리스도의 군병으로 살라고 그리 말을 해도 못 알아들어요. Sa mga Israelita, pinadala ng Diyos sa mga propeta upang sabihin sa kanila ng Ebanghelyo ay hindi relihiyon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sila makaunawa. 오늘 우리에게 주신 에스겔 33장에 보면요. 하나님의 말씀이 끊임없이 임했음에도 불구하고 잘못을 고치지 않아서 완전히 망하게 된 구제불능의 유다 백성들을 볼 수 있어요. Dito sa ating binasa chapter 33 na binigay sa atin, ito yung mga taga-Huda na ganap na nawasak dahil hindi nila ganap na tamang tinanggap yung mga pagkakamali nila o hindi sila lumapit sa salita ng Diyos. 오늘 우리 세계 교회도 마찬가지예요. Ganito rin yung kalagayan ng mga simbahan sa buong mundo ngayon. 대부분 내가 나의 주인 되어 내 생각대로 살아요. Karamihan ng mga tao ay namumuhay ayon sa sarili nilang kaisipan. 하나님의 말씀은 그저 지식으로 이렇게 붙드는 것 외에는 말씀 따라 사는 인생이 거의 없어요. At wala talaga yung buhay nila sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay kaalaman lamang para sa kanila. 하나님께서는요,
수없이 많은 기회를 주시며 초대교회 이후에 또 종교 개혁을 하고 계속해서 오직 그리스도, 오직 전도 이 말씀을 지금 주고 계세요. At nagkaroon na rin ng ilang religious reformation, napakaraming mga babala binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa kanila at ng pagkakataon para manumbalik sila. 그럼에도 불구하고 나중심, 돈중심에서 벗어나지 못하면요. 결국은 이스라엘처럼 망할 수밖에 없어요. Ngunit hindi pa rin sila nakalaya sa pagiging sentro sa sarili o sa pera at bilang resulta ay ganap sila na napahamak. 하나님께서는 이스라엘에게 수없이 많은 기회를 주셨어요. Napakaraming pagkakataon na binigay ng Diyos sa kanila. 남유다도 북이스라엘 망한 뒤에 이제 정신 차려야 될 것 아니에요. 그런데 북이스라엘 그대로 또 계속 따라가요. Sa halip na nagising ang Timog Huda na makita yung pagkasira ng hilagang Jerusalem, ay ganun pa rin, sinunod din nila ito. 남유다가 망하기 전에요. 많은 선지자들을 보내서 계속해서 말씀을 주셨어요. Bago ganap na nawasak ang Timog Huda, napakaraming mga propeta pang pinadala ng Diyos para sila ibigang babala. 그러나 하나님의 말씀을 무시하고 나중심과 우상숭배에서 벗어나지 못했던 결과 예루살렘과 유다는 완전 멸망당했습니다. Gayunman, bilang resulta ng hindi nila pagkilala sa salita ng Diyos, ay patuloy sila na nahulog sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at ganap na nasira. 이제 하나님께서는 포로로 잡혀온 자들, 그 남은 자들을 통해서 새로운 시작을 시작하시고자 준비하게 하셨어요. Ngayon, sa pamamagitan ng mga nalabi dahil sa pagkabihag nila, ay nais magkaroon ng panibagong simula ang Diyos. 그럼 우리가 첫 번째로요. 이제 이스라엘의 회복, 이 유다의 회복, 새로운 시작을 위한 에스겔의 소명이 뭔지 한번 살펴보십시다. Una sa lahat, tignan natin yung pagtawag ng Diyos kay Ezekiel at yung pagpapanumbalik sa Huda. 우리가 지금까지 살펴본 그대로 유다는 결국 바벨론의 1차, 2차, 3차 침공으로 완전 무너지고 또 무너졌어요. At makita nga natin sa mga nagdaan sa kasaysayan yung patuloy na pagsakop ng Babylonia, maikatlong ulit doon sa Huda hanggang ganap ito na nasira. BC 605년, 지금으로부터 2630년 전에 1차 침공 때 다니엘을 비롯한 유다의 젊은이들이 포로로 끌려갔어요. At doon ngang unang pagsalakay sa kanila noong 605 BC ay andun yung mga kabataan ng Huda kasama na si Daniel na kinuha para maging bihag. 그 뒤로 한 8년 후 BC 597년에 2차 침공 때 유다 왕 여호야긴을 비롯해서 에스겔 선지자와 많은 사람들이 또 포로로 잡혀갔어요. At matapos ang may 8 taon, noong 597 BC naman, sa paghahari ni Haring Jehoiakim ng Huda, ay nakasama si Propeta Ezekiel sa marami na kinuha na maging bihag. 이렇게 하나님께서는 이제 남을 자들을 이 포로로 끌려가게 하셔 지금 예비하신 거예요. Bagamat hinayaan ng Diyos na maging bihag, ang mga ito ay inihanda sila ng Diyos. 하나님께서는 에레미야 선지자를 통해서 바벨론에 항복할 것을 끊임없이 말씀하셨어요. Walang patid na pinasabi ng Diyos yung mensahe sa mga propeta, katulad ni Propeta Jeremias, na dapat na silang sumuko sa Babylonia. 하나님은 이제 큰 멸망 없이 그냥 고운 말씀으로 종교 개혁하기를 원하셨던 거예요. Ang nais ng Diyos ay ganap na papanumbalik sa kanila o religious reformation. 그러나 끝까지요, 이 애굽을 의지하며 세상을 바라보며 동맹을 맺은 유다는 BC 586년에 성전을 비롯해서 예루살렘 성 전체가 완전히 무너져 버렸어요. Ngunit makita natin ang Huda ay patuloy na nanangan sa Ehipto, sa mundo, kung matatawag natin. At nakipag-alyansa pa sila rito. Kaya yung buong lungsod ng Jerusalem, pati yung templo, ganap na winasak noong 586 BC. 그때 도망가다가 잡힌 시드기야 왕은요, 자기 눈으로 보는 앞에서 이제 신하들과 자식들이 다 이제 칼에 처형되는 걸 보아요. At marami ring mga tumangkang tumakas,
ngunit nahuli at ikinulong katulad ni Haring Sedekias na kinuha yung mga mata niya at ginawa siyang bihag. 그리고 시드기야 왕의 그 생눈을 양 눈에 쇠고쟁이를 박아서요. 양 눈을 뽑아버리고 묶어서 이제 바벨론까지 끌고 갔어요. Yung mga mata niya at tinadikalan siya at hinila hanggang doon sa Babylonia. 얼마나 말을 안 듣고 그랬으면요. 온 세상이 보도록 그렇게 처참하게 만들어서 끌고 간 거예요. Gaano kawala yung pakikinig niya na pinakita sa buong mundo, gaano katindi yung parusa na binigay sa kanya, ba't hindi kahihiyan? 그래서 오늘 본문이 기록된 때를요. 우리가 사로잡힌 지 12회째, 10째 달, 5째 날에라는 말씀은요. 유다가 완전히 무너진 지 1년이 지난 시점을 가리켜요. At yung sinabi dito sa verse 21 na dalawang taon ng pagkabihag nila, ikasampung buwan at ikalimang araw ng buwan, ay patungkol doon sa ika-unang taon matapos ang Huda ay ganap na nawasak. 이때 유다의 남은 백성들이나 바벨론으로 포로로 잡혀온 사람들이나 모두 비로소 모든 것이 선지자들을 통한 하나님께서 하신 말씀대로 되었구나 이게 깨달아진 거예요. At ang panahon na ito, kapwa yung mga nalabi ng Huda at yung mga ginawang ikinulong doon sa Babylonia ay naunawaan na lahat ng pangyayari ay ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. 예루살렘에서 도망쳐 나온 사람이 이제 바벨론에 와가지고 포로로 잡혀 있는 사람들에게 이제 이 예루살렘의 완전 멸망 소식을 전한 거예요. Kaya nga yung mga nakatakas doon, ibinalita nila yung ganap na pagkawasak ng Huda sa mga naging bihag. 그때 하나님께서는 에스겔을요, 이제 유다의 남은 자들을 위한 파수꾼으로 다시 세우셨어요. At ng panahon na iyon ay itinatag muli ng Diyos si Ezekiel bilang tagapagbantay sa mga nalabi ng Huda. 본래 이제 육신적으로 이 파수꾼은요, 성벽 위에 배치된 군인인데 적군의 침입이나 움직임을 감지해서 알리는 책임을 진 사람이에요. At ang isang tagapagbantay sa orihinal ay isa ring sundalo na itinalaga na magbantay doon sa may pader ng kanilang lungsod na para bantayan niya o iulat niya kung merong naisumakop o may kaaway na parating. 저 건너편 남쪽 방향 건너편 언덕에 지금 적군들이 오고 있다. 그러면요, 이 나팔을 불어 알려야 되는 거예요. Halimbawa, kung galing doon sa timog, may mga pagkilos ng kaaway at paparating sila, hihipan niya ang trompeta bilang babala. 그러면 급히 이제 성문도 단속하고 이제 군인들이 막 나오고 전쟁 준비를 하는 거예요. At pag narinig ito ng mga kapasundalo, sila rin ay maghahanda para sa mga sasalakay. 이스라엘 하나님께서는 에스겔 선지자를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세우셨다고 말씀하십니다. Ang sinabi ng Diyos na itinatag niya si Propeta Ezekiel bilang tagapagbantay sa bayang Israel. 여러분, 우리 인생은요, 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Ang layunin ng ating buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 구원이란 마귀 치하에 있었던 사람이 그리스도 예수님께로 와서 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 구원받는 거예요. Na yung mga kabilang sa Diablo ay lapit sa Panginoon Kristo at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. 그 마귀에 속한 자와 하나님 나라 그리스도께 속한 자와의 사이의 영적 전쟁 속에 이게 이제 구원이 일어나는 거예요. Kaya nga andun yung paglalaban sa mga sa Panginoon Kristo at sa Diablo. 3부 메시지에 이 영적 군사에 관해서 세부적으로 한번 깊게 파헤쳐 보겠습니다. At mas detalyado at mas malalim na makikita natin yung spiritual na pagiging kawal sa ating third message. 근데 이를 깨닫지 못한 건요, 실제 상황인데 이걸요 훈련이고 그냥 지식이고 종교에 빠진 이 이스라엘이요, 이제 새롭게 시작하고자 종교 개혁을 지금 시작하고자 하신 거예요. At sa mga Israelita nga, ito ay religious reformation na matatawag na nais sa Panginoon magkaroon ng panibagong simula sa mga nalabi. 그러면 두 번째로요, 파수꾼, 영적 군사의 가장 중요한 사명이 뭔가? At ikalawa, tignan natin ano yung pinakamahalagang mission ng isang espiritual na
kawal o tagapagbantay. 이 파수꾼의 기본 역량은요, 역할은 백성들에게 본 것을 경고하는 것과 그들이 지금 이 잘못 가는 길에서 빨리 돌이키게 하는 것이에요. Ang tungkulin ng isang tagapagbantay ay magbigay babala sa mga tao na sila ay tumalikod dun sa maling landas na tinatahak nila. 이 경고를 받고 악한 길에서 떠나지 않으면 그들은 죽음의 길로 가고 있는 것이기 때문이에요. Dahil kung di nila tanggapin yung babala na yon, at hindi sila tumalikod dun sa masamang landas na tinatahak nila, maaaring kahantungan nila ay kamatayan. 그러니까 여러분 하나님 말씀 이렇게 받을 때 경고의 말씀을 잘 주의 깊게 붙드시기를 바랍니다. At yung salita nga na warning o babala na makita natin 8 beses dito sa mga iba't ibang talata ay panghawakan natin. 지금까지 계속 강조해 온 게요. 나 중심, 돈 중심으로 살면 망한다고 계속 강조하잖아요. At tuloy binibigyan din natin na mapapahamak ang tao kung siya'y nakatuon sa sarili at sa pera. 근데 나 중심, 돈 중심의 길에서 떠나지 않으면 죽음의 길이요, 영원한 지옥 형벌이 집행되는 길이에요. Dahil ito yung magdadala sa iyo sa kamatayan o sa kaparusahan sa impyerno. 아무리 교회를 열심히 다니고 봉사를 해도 아무리 찬양을 잘해도 나 중심, 돈 중심에서 벗어나지 못하면 망하는 거예요. Na kahit masipag ka pa magsimba, maawit ka na papuri sa Diyos, o masigasig ka, kung hindi ka makalaya sa pagiging sentro sa sarili at sa pera, ikaw'y mapapahamak. 우리는 나 중심이 아니에요. 하나님의 형상, 하나님 중심이에요. 돈 중심이 아니에요. 하나님 나라와 의를 구하는 중심이에요. Hindi nakasentro sa sarili, kundi nakasentro dapat sa Diyos, hindi nakasentro sa pera, kundi sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 오늘 본문 2절로 9절 보세요. 8절에 경고하다는 말이 8번 나와요. Dito, makikita natin na may 8 beses inulit yung salitang babala mula sa verse 2 hanggang 9. 파수꾼이 경고를 하지 않아서 백성이 듣지 못하고 죽음의 길을 가게 되면 그것은 파수꾼의 책임입니다. Na kung ang isa tagapagbantay hindi nagbigay babala sa mga tao para hindi sila tumungo sa daan ng kamatayan, ay magiging responsibilidad ito ng tagapagbantay. 제가 메신저요 파수꾼으로 나 중심, 돈 중심의 종교 행위는 망하는 길이다라고 그토록 말을 했는데도 듣지 않으면요. 그럼 파수꾼 책임은 아니에요. Ngunit kung andun yung patuloy na babalang ibinigay at hindi naman nakinig yung mga tao na tumalikod doon sa daan ng kapahamakan, ay hindi na responsibilidad yun ng tagapagbantay. 그러나 경고를 듣고도 그 길을 돌이키지 않으면요. 그것은 백성의 책임이라고 말씀하셨어요. Nasabi na ang responsibilidad doon nasa mga tao na. 이처럼 그리스도의 군사된 우리는요. 전부 파수꾼이에요. 우리는 하나님의 말씀을 들어야 할 의무가 있고 말씀 받아야 살아요. 하나님의 말씀을 전할 의무도 있어요. Tayo rin naman ay naging mga tagapagbantay o mga sundalo na ni Kristo at ang tungkulin natin ay makinig sa salita ng Diyos at ipahayag natin ito sa mga tao bilang babala. 여러분 하나님은 곧 말씀이시기 때문에 주님의 군사된 우리에게는요. 2가지 사명이 있어요. At dahil ang Diyos siya mismo ang salita, tayo ng mga sundalo niya ay may 2 misyon. 첫째는 주시는 말씀을 아멘하여 받아 마음에 새기고 묵상하면요. 그 말씀이 내 안에, 그 하나님이 내 안에서 역사하시는 거예요. Una sa lahat ay ang pagtanggap sa salita ng Diyos na binigay sa atin, iukit ito sa puso, at ito ay ating bulayin. 그러면 두 번째로 이제 내게 맡겨진 사람들에게 나와 함께 계신 이 주님을, 이 말씀을 전해야 될 이 의무가 내게 사명으로 주어지는 거예요. At pangalawang tungkulin o misyon naman ay ipahayag natin ang salita ng Diyos sa mga taong pinagkatiwala sa atin. 그걸 전도라고 할 수도 있죠. Ito yung matatawag nating pag-eebanghelyo. 그러면 이를 우리가 내 힘으로 하는 게 아니에요. 주신 권세, 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 내게 주셨어요. 그리스도 이름의 권세를 사용하며 이 2가지를 잘 감당하는 것이 그리스도의 군사된 파수꾼된 우리의 복된 모습입니다. Hindi natin ito ginagawa sa sariling lakas natin, kundi ito ay ayon sa ibinigay sa atin na pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos, magampanan natin yung tungkulin natin. 하나님께서는요, 11절에 보세요. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 그랬어요. Sinasabi dito sa talatang 11 na hindi nalulugod ang Diyos sa
kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. 그러면서요, 이제 이스라엘 족속아, 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐. 이게 하나님 말씀이에요. Kaya yung mensahe ng Panginoon, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad. 그래서 복음을 종교로 바꾸고 나 중심, 돈 중심, 우상 숭배했던 자들에게 이제 개혁을 명하신 거예요. Ito yung utos ng Diyos na manumbalik yung mga tao na mula sa ebanghelyo ay naging relihiyoso na lamang at nakasentro sa sarili, sa pera at sa mga Diyos-Diyosan. 그래서 세 번째로 유다의 남은 자들을 향해서요. 이제 하나님이 어떤 뜻을 갖고 계신가 잘 살펴보세요. Ikatlo, ano yung kalooban ng Diyos para sa mga nalabi ng Huda? Tingnan natin. 하나님께서는 당신의 삶을 두고 맹세하시기를 죄를 지은 사람들이 죽기를 원하지 않으신다고 그랬어요. At ang Diyos mismo ang nanumpa sa buhay niya, sinabi niya na ayaw niya na yung mga makasalanan ay mamatay. 왜냐하면 모든 사람이 죄를 범하여 하나님 떠났기 때문에 이제 그들이 지금의 삶에서 돌이켜 하나님께서 돌아와 구원받기를 원하신다 그 말이에요. Tao ay nagkasalat na hiwalay sa Diyos at nais ng Diyos na sila ay manumbalik sa Kanya upang sila ay maligtas. 그래서 돌이키다는 말과 떠나다는 말은요. 회개하다는 말과 같은 말이에요. At yung mga salita na tumalikod sila sa tinatak nilang landas o sila ay manumbalik, ibig sabihin magsisi sila. 내가 나의 주인 되어 나 중심으로 내 생각대로 사는 그 길에서 돌이켜 하나님이 기뻐하시는 주 예수 그리스도께로 오라는 거예요. Yung pag-iisentro sa sarili o pamumuhay sa sariling kaisipan, magsisi ka mula doon, tumalikod ka na doon at maging nakatuon ka na, nakasentro na kay Kristo. 회개는요, 내가 뭐 좀 잘못한 것 봐, 눈물을 흘리며 뉘우치는 것, 그 정도 그걸 말하는 게 아니에요. At yung pagsisisi ay hindi lang nangangahulugan na nagkamali ka at umiyak ka at nanghinayang ka. 세례 요한이 그리스도 앞서 회개의 세례를 베풀었어요. At sa pangungunahan ni Juan Bautista, ay pinangunahan niya yung pagbabautismo sa pagsisisi. 너희가 나 중심, 돈 중심, 이 세상 중심, 이 종교의 길에서 완전 돌이켜 하나님이 우리에게 오셨으니 그리스도께로 나오라는 거예요. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라 그 말이에요. Sinabi nga niya sa kanila, magsisi na kayo, ibig sabihin tumalikod na kayo sa inyong dating buhay at tumuna kayo kay Kristo at kay magkaroon ng kaligtasan sa Kanya. 이처럼 회개란 내가 나의 주인 되어 살았던 길에서 온전히 돌이켜 그리스도를 구주로 모시고 따르는 것이 회개요 구원입니다. Dahil nalalapit ang paghahari ng Diyos. At ito yung matatawag nating pagsisisi na ikaw ay tumalikod na sa dating buhay mo at tinagap mo na si Kristo, sumusunod sa Kanya. 그래서 예수 그리스도를 구주로 모시면 작은 것 같으나 내 안에 이 겨자씨 같은 이 믿음일지라도 이게 점점 커지고 누룩처럼 눈에 안 보일지라도 온 가루에 퍼지는 것처럼 이제 오직 그리스도로 나를 세워나가시는 거예요. Na kahit na kasing liit ng mustasa ang iyong pananampalataya at katulad ito ng pampaalsa na simula sa kawalan, ngunit ito ay magkakaroon ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. 교회에서는 이를 가장 크게 강조해야 돼요. Ito yung dapat mas binibigyan diin natin sa simbahan. 근데 뭐 재밌는 이야기 좀 하고 뭐 감동적인 말 좀 해서 눈물 좀 빼고 뭐 이러면서 설교를 하는 건요. 그건 말장난이지 웃기는 이야기예요. Hindi lang sa mensahe o sa sermon, nagpapatawa ka o nagbibigay ka ng nakakaiyak na mga mensahe. 멸망길을 가고 있는데 거기다 듣기 좋은 소리 해준다고 되는 일이 아니에요. At patungo na sa kapahamakan yung tao, walang saysay kung mga nakakaaliw lang na salita yung sasabihin mo. 그의 세례 요한의 메시지가 회개하라 그리스도께서 가까이 오셨느니라. Kaya nga sinabi ni Juan na taga-bautismo, magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang pagdating ni Kristo. 그래서 그 길에서 돌이켜 물에 잠겨 나는 죽고 주인된 나는 죽고 이제 그리스도 예수님을 구주로 모시고 그리스도를 따르는 삶으로 길을 바꾸는 거예요. Magsisi ka na sa
ang Panginoon ng iyong sarili, ilulubog ka sa tubig at sa pag-ahon mo, si Jesucristo na yung tinagka bilang Panginoon mo at magkaroon ka ng bagong buhay. 오늘 18절, 19절을 여러분 잘 보시기를 바랍니다. Hindi natin 마buti yung mga talatang 18 hanggang 19. 만일 의인이 돌이켜 예수 믿는다고 교회에 다니는데 그들이 돌이켜 공의에서 떠나 죄악을 범하면 그는 그 가운데서 죽을 것이라고 그랬어요. Sinasabi sa 18, kapag iniwan ng matuwid ang kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay iyon. 예수 그리스도를 구주로 영접한 뒤에 다시 세상으로 돌아가는 것, 내가 나의 주인 되어 돈을 위해 사는 것, 이걸 백슬라이더, 의인이 돌이켜 공의에서 떠나 죄악을 범하면 그 가운데서 죽을 것이라 그 말이에요. Dinig ka po yung Panginoon sa Kristo, tapos bumalik ka na naman sa sanlibutan, iniwan mo yung pagiging matuwid, sabi dito. Ibig sabihin sa ibang salita ay backslider. Sabi dito, ikamamatay mo yun. 그러나 악인이 돌이켜 그 악에서 떠나 정의와 공의대로 행하면 그는 그로 말미암아 살리라. 그리스도만 붙들면 살리라 그 말이에요. Sa 19, kung tumalikod ang masama sa kanyang kasamaan at gawin ang ayon sa katarungan at katuwiran, upang hawakan niya pa yung sa Kristo, kanyang ikabubuhay iyon. 여기서 돌이키라는 말이 바로 회개하다는 말과 같은 말이에요. Kaya yung pagtalikod o pagbalik, ito'y pagsisisi. 이 말씀에서 중요한 게 뭐냐? 바로 지금 이 길에서 잘못된 그 길에서 그리스도의 이 복음으로 돌이킨다 그 말이야. Sabihin, talikuran mo na yung masamang daan na nilalakaran mo at manumbalik ka na kay Kristo. 우리 교회 다니면서도 끊임없이 내가 지금 말씀대로 그리스도 따르며 살고 있느냐 아니면 내 생각대로 살고 있느냐 이 돌이킴 이 가운데서 돌이키는 게 아주 중요한 거예요. Kaya napakahalaga suriin natin yung sarili natin na kahit nagsisimba tayo, namumuhay ba talaga tayo na may pagsunod sa salita ng Diyos o sariling kaisipan natin yung sinusunod natin. Dapat natalikuran na natin at bumalik sa Diyos. 그래서 사모를 붙들고 살자는 거예요. Ibig sabihin, mamuhay tayo na may paghawak sa 3 days. 이 돌이킴의 핵심은요, 나 중심에서 주님 중심으로 바뀌는 것입니다. Mula sa pagiging sentro sa sarili hanggang sa pagiging Panginoon na ang iyong sentro. 나 중심에 제약된 삶에서 주님 중심의 의로운 삶으로 돌이키면요, 생명과 상급이 기다리고 있어요. Kung tatalikod ka sa kasamaan ng pagiging sentro sa sarili at tutungo ka sa katuwiran, pagiging sentro sa Panginoon, ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos. 그러나 내 마음대로 내 생각대로 살면요, 죽음과 심판이 기다리는 거예요. Ngunit kung magpapatuloy ka doon, ay naghihintay sa iyo ang kahatulan ng Diyos. 그러면 오늘 결론으로요, 예루살렘의 멸망과 남은 자들에게 주시는 말씀을 우리가 다시 한번 새겨봐야 되겠습니다. Sa ating konklusyon, ating nang buti yung pagbagsak na Jerusalem at yung salita na binigay sa mga nalabi. 우리가 안 읽었지만 21절로 33절에 보면요, 예루살렘의 멸망과 유다의 남은 자에 대한 경고와 포로된 자들에게 주시는 말씀이 기록되어 있어요. Sa mga talatang 21 hanggang 33, bagamat di natin binasa, sinasabi po dito yung pagbagsak na Jerusalem, yung mga babala sa mga nalabi ng Huda, at yung mensaheng binigay sa mga bihag. 포로로 끌려온 자들은요, 비록 자신들은 끌려왔을지라도 예루살렘은 무너지지 않을 것이라는 기대가 있었어요. Yung mga naging ikinulong ay inaasahan nila na kahit na sila ay inilayo, hindi babagsak ang Jerusalem. 그래서 언젠가는 돌아가리라 그 생각을 하고 있었어요. Isip nila na darating ang panahon na babalik silang muli sa lungsod na yun. 왜냐하면요, 그 예루살렘 성은 이 이스라엘이 가나안 정복 전에 이 여부수 족속이 살고 있는 아주 큰 성이요, 거인들의 성이었기 때문에 정복하지 못했었어요. Dahil sa mga unang panahon ng pagsakop nila sa Kanaan ng Israel, hindi nila nagawang sakupin yung kabundukan ng ng mga Jebuseo na nakatira doon ng mga higante. 그것을 다윗 왕이 이제 이 전쟁에 승리해서 차지하고 그걸 다윗성이라고 이름 짓고요. 그게 바로 예루살렘 성이 된 거예요. Ngayon sa panahon ni Haring David, nanalo siya sa pakikipaglaban at nasakop niya ang lugar na iyon at tinawag niyang lungsod ni David. Ito yung lungsod ng Jerusalem. 성전이 지어진 것은 옛날 아브라함이 이삭을
죽여 번제로 드리려고 했었던 바로 그 모리아산이 예루살렘 성전이 있는 바로 그곳이에요. Sa bundok mismo ng Moriah kung saan doon ihahandog sana si Isaac ni Abraham, ay doon mismo sa dambana na iyon ang Jerusalem. 그 예루살렘 성이기 때문에요. 난공불락의 성으로 여겨졌고 거기에 또 성전이 있기 때문에요. 절대로 함락되지 않을 것이라고 믿고 있었어요. Ito yung lugar kung saan itinayo rin ng templo. Kaya nga, pinapaniwalaan nila na yung lugar na yun na hindi kailanman masisira o mababagsak. At naniniwala rin sila na sapagkat nandun yung templo, ay hindi ito kayang sakupin. 근데 그 예루살렘이 함락된 거예요. Dito nga ay ganap na sako pa rin sila. 두 번에 걸친 예루살렘의 함락으로요. 많은 사람이 바벨론으로 끌려갔어요. Pagkatapos ng dalawang beses ng pagsalakay sa Jerusalem, marami yung mga itinala doon sa Babylonia. 근데 예루살렘에 남은 사람들은요. 하나님의 심판이 이제 끝났고 그냥 끌려간 사람들은 자기들의 죄 때문에 끌려갔고 남겨진 우리는 의롭기 때문에 남겼으니까 하나님이 우리에게 이 예루살렘을 주셨다. 할렐루야. 그러고 있었어요. Sa dalawang pagsalakay, yung mga nalabi doon sa Jerusalem na hindi nakasama, inisip nila na tapos na yung paghatol ng Diyos at yung mga kinuha na maging bihag, sila yung kinuha dahil sa kanilang mga kasalanan. At silang naiwan, mga matuwid, kaya hindi sila dinala ng Diyos. 이게 본문에 기록된 대로요. 예루살렘에 남아있던, 안 죽고 남아있던, 포로로 안 끌려가고 남아있던 사람들은요. 점점 더 교만해져가지고 하나님께서 아브라함이 혼자일 때도 이 예루살렘 모리아산인 이 땅을 주셨는데 우리는 숫자도 많지 않냐? 그래서 예루살렘 우리가 차지하지 못할 이유가 없다. 이렇게 주장을 했어요. Kaya ito mga nalabi sa Jerusalem, habang tumatagal ang panahon, lalo sila naging mayabang na iniisip nila na itong ang bundok Moriah, nag-iisa lang si Abraham noon. Tayo pa kaya na napakarami natin ngayon. Hindi talaga kayang sakupin ito. 이제 다 망한 마당에 이제 우리가 이 땅, 이 건물 뭐 이런 거 다 차지하자. 그렇게 또 이 나중심에 욕심 부리고 있었던 거예요. Nandun din yung kasakiman nila na yung mga bagay na nais nila na punin doon sa lugar na iyon. 그때 하나님이 29절 말씀을 그들에게 주시는 거예요. Sa kanila ay binigay yung talatang 29. 내가 그들이 행한 모든 가증한 일로 말미암아 그 땅을 황무지와 공포의 대상이 되게 하면 그때 그들이 내가 여호와인 줄을 알리라 그랬어요. Sabi ko, magkagayon malalaman nila na ako ang Panginoon kapag aking ginawang wasak at giba ang lupain dahil sa lahat nilang kasuklam-suklam na ginawa. 끝까지 지옥 문 앞에 갈 때까지 못 깨닫는 이 백성들을 하나님이 지금 참 가증히 여기고 안타까워하신 거예요. At ano yung labis na panghihinayang ng Diyos sa kanila sa kabila ng mga mangyayari, hindi pa rin sila makaunawa. 여러분 인생의 목적이 무엇입니까? Ano ba layunin ng buhay nyo? 밥 먹고 사는 것입니까? Para kumain at mabuhay? 돈 많이 버는 것입니까? Para kumita ng maraming pera? 뭐 많은 땅 차지하고 뭐 좋은 건물 짓는 겁니까? Karoon ng maraming kalupaan? Magtayo ng mga taas na building? 그건 있다가 없어지는 거예요. 그림자예요. Hindi mga bagay na lilipas at mawawala, mga anino lamang. 하나님이 주신 그리스도 언약 오직으로 붙들고 그리스도의 사람이 되어서 이제는 그리스도의 군사로 살 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo na watahin si Kristo ang panghawakan ninyo at kayo maging mga sundalo ng Diyos. 그래서 사람 수준이요. 예루살렘에 남아있는 사람들이나 이제 바벨론으로 끌려온 사람들이나 영적으로 수준이 같았어요. Kaya nga yung mga natiraman doon sa Jerusalem o yung mga taong binihag ng Babylonia, sa spiritual magkatulad lang sila. 에레미야나 에스겔 선지자가요. 피 맺힌 심정으로 하나님 말씀을 전했지요. Si Propeta Ezekiel, andun yung dugong damdamin niya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga taong to. 근데 바벨론에 끌려온 사람들은요. 예전에 에레미야 메시지 듣는 것이나 지금 포로로 와서 에스겔의 메시지 듣는 것이나 같았어요. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘렸어요. Para doon sa mga tao na to, kahit naging biyag na sila sa Babylonia, ay katulad lang din yung pinakinggan nila sinabi ni Jeremias sa nakaraan, doon sa sinasabi ni Propeta Ezekiel sa kanila. 그냥 말로 해서 만들으니까요. 뭔 그걸 하고 뭐 별걸 다 하면서 이제 알게 그렇게 메시지를 줬어요. Kasi pinakita sa kanila yung mga lahat ng gaganapin at mga
iuulat sa kanilang pagkasira, sinabi ng Diyos. 그러나 이제 완전 쫄딱 망해버린 소식을 들으면서 하나님 말씀대로 되었구나 깨닫게 된 거예요. At sa pagsasabi ng balita nagganap ng pagkasira o pagkagiba sa kanila, ay dun na alaman nila na ang Diyos ang siyang may akda nito. 에스겔 선지자를 통해서 이 말씀하신 하나님이 여호와이신 줄 알게 된 거예요. Nalaman nila sa panahon na ito na nagsasalita sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel ay ang Panginoon. 그러면서 그들로 하여금 에스겔을 통한 하나님 말씀에 귀를 기울일 수 있도록 만들어 가시는 거예요. At nagsimula sila ngayon na makinig sa salita ng Diyos kay Propeta Ezekiel. 여러분 지금 사모를 잘 붙들어지십니까? At mabuting pinangahawakan nyo ba? Ginagawa yung 3 days? 하나님께서 내게 주신 말씀을 아멘하여 받아 붙들고 오늘의 말씀을 이 붙드는 사람은요 참으로 복된 사람입니다. Kung pinangahawakan nyo yung 3 days at may pagtugon kayo ng amen sa salita ng Diyos, kayo yung pinakapinagpalang tao. 그 단계에 이르게 하시면서 이제 바벨론에서 이스라엘의 종교 개혁이 회당 운동으로 시작이 된 거예요. At pagkatapos nga ng religious reformation ng Israel sa Babylonia, ito nangyari yung kilusan doon sa sinagoga. 거기에 에스겔과 다니엘 등을 통해서요 하나님이 지금 놀랍게 역사하시며 유다의 남은 자들이나 저 옛날 북이스라엘에 속했던 이스라엘 사람들이나 주변 나라 사람들 이 회당 운동에 참여하며 이제 복음이 뭔지 깨달아가고 종교 개혁이 일어났던 거예요. So nakilang ginamit ng Diyos si Ezekiel at si Daniel at doon sa sinagoga, yung mga nalabi noon, maging yung mga taga-Israel ay nagsipagtipon para maalaman nila, matutunan yung ebanghelyo. 이렇게 쫄딱쫄딱 망한 기까지 가지 않고 우리 지서스 패밀리 교회들이라도 세계 살릴 이 종교 개혁의 축복 속으로 들어올 수 있게 되기를 바랍니다. Magaling din ang ating mga Jesus family ay patuloy na pumasok tayo sa kalooban ng Diyos na magligtas sa buong mundo at gawin yung religious reformation. 왜냐 지금 필리핀뿐만 아니라 전 세계 기독교가 완전 종교에 빠져서 심각한 수준에 있어요. Dahil hindi lamang ang mga tayo sa bansa natin, kundi yung mga nando sa ibang mga lugar, ng mga Kristiyano, sila matinding nahulog na sa pagiging religyoso na lamang. 이제 우리라도 오직 그리스도 붙들고 말씀이신 하나님을 내 마음 안에 담아 모시고 말씀 따라 역사하시는 하나님의 역사를 보며 증인으로 설 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa tayong si Kristo yung panghawakan natin at sumunod tayo sa salita ng Diyos at maging mga patotoo tayo ng Diyos. 이처럼 종교 개혁의 축복 속으로 들어가 필리핀과 세계 살릴 귀한 역사가 여러분을 통해서 일어나게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, tanggapin niyo yung pagpapala ng religious reformation at gamitin kayo ng Diyos na iligtas ang Pilipinas at ang buong mundo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 에스겔을 통해 이스라엘의 그 멸망 중에 남은 자와 파수꾼의 이 놀라운 비밀을 보게 하심을 감사합니다. Pinasalamat po sa aklat ng Ezekiel ay sinabi niyo sa amin yung mensahe para sa mga nalabi ng Israel at yung tungkulin ng pagiging isang tagapagbantay. 오직 그리스도 붙들고 주님과 함께 그리스도의 군사되어 영적 전쟁에 승리하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po si Kristo lang ang panghawakan namin at bilang mga sundalo mo, Panginoon, magkaroon kami ng katagumpayan sa spiritual na labanan. 종교의 교회마저 종교에 빠지게 하여 지금 교회를 무너뜨리라는 흑암 저주의 세력을 온전히 꺾어버리고 이 복음이 천하 만민에게 전파되어 주의 뜻 이룰 수 있도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami na talian ang kapangyarihan kadiliman na kumikilos sa mga simbahan na maging religyoso lang ang mga tao at hindi nga na panghawakan namin yung religious reformation yung mga tao ay mapanumbalik sa tunay na ebanghelyo. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. So, amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.